ay patungkol dito sa ICC. Ano nga ba? Nako mga kababayan, ito po ay good news para sa mga galit kay Digong. Bad news po para sa mga nagmamahal kay Digong at nagpakabobot, nagpakatanga. Ito na po mga kababayan, umpisahan na po natin. Alam nyo po ba kung ano ito? Nako, sa mga hindi nakakaalam, eto na. Ito po, ICC, maglabas na daw ng arrest warrant pagkatapos ng hearing ni Digong sa September. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, kapag itong first trial ni Digong sa September ay hindi niya maipanalo at matalo siya dito, no? Maglalabas daw ng warrant of arrest, no? Mga kababayan, ang ICC sa pagkatapos ng hearing niya sa September. Actually, September 23, mga kababayan, ang first trial ni Digong. Ngunit sapagkat bagamat, nakarating sa akin na isang balita, nakarating sa akin from the great sources, no, mula sa ABS-CBN at sa DZMM at mismong si Attorney Maria Cristina Conte ang nagsabi na maglalabas nga after ng hearing ni Digong sa September. So ilang buwan na lang. So July, August, September, 2 months na lang. Mga September, mga October, November, December. Nako, may magpapasko sa kulungan, mga kababayan. Eto na, unahin natin. Mga kababayan ha, pakinggang mabuti. Eto na po. Eto na. Ayan na siya. Hey Conti, good morning po. Peter Atrica dito sa Balita Patan. Magandang umaga. Naku, mukhang dito tataas ang alpha presyon. Mukhang dito daw tataas daw ang mga alpha presyon, no, ng mga DDS, no, maha-high blood. Nako po, sabi ko sa inyo mga kababayan, si Attorney Maria Cristina Conte po ay nasa linya po habang ini-interview po siya ng DZMM, no, ay nasa linya po siya. At sabi nga niya dito, baka tataas ang alta presyon ng mga DDS kapag narinig nila ito. May magpapasko nga ba na government official sa The Hague, Netherlands? Not only 1, but 9. Nako, eto na. Totoo yan, Attorney. Good morning. Salamat po for your time. So, ang dami na pong ginawa nitong mga moves itong council ni dating Pangulong Digong, ano po. But this time, I think ang point nila is ang tagal bago na imbestigahan, and therefore tama po ba na they did not start it within the allowable window of Replace the TV, filing hello of the po. case and the investigation proper. Yes, yan yung punto naman. Actually, sa totoo, ito pong defense response or reply doon sa sagot. Sa reply din ng prosecution ay parang may ilang pag-uulit ng ibang punto. Ganon din naman talaga yung main argument niya doon sa question or challenge to jurisdiction. Mga kababayan, sa mga hindi po nakakaalam, yung nagsasalita po ay si Attorney Cristina Conte po yan ha. Medyo po choppy kunti ang kanyang boses kasi yan po ay nasa linya po yata ng telepono, no? So habang kapanayam niya ang DZMM Teleradyo ng ABS-CBN, no? So ito pa. Na hindi sumakto sa oras, hindi sumakto sa panahon na inaasahan nila na ma-file or mag-open yung investigation. Okay. Inulit niya dito, pero may iba siyang binabangga dun sa, di umano, sinabi ng prosecution. Kasi nagsinsin na yung prosecution nung panahon na sumagot siya dun sa challenge ng defense. Kaya parang binabangga naman ulit ngayon ng defense na, uy, teka, meron kang sinabing ganito, Actually po sa mga nagtatanong sana kasama na si Lustay, actually ma'am, shampoo na warrant po yan, no? Isa-isa po silang bababaan. Basta ang sabi, after ng hearing, medyo mahaba po ito mga kababayan kasi ito po 21 minutes. So pakinggan natin muna. So, nagsisinsinan na ng punto, pero ultimo, ang issue ay nabuksan ba ang investigasyon sa loob ng panahon na miyembro tayo ng ICC? Yes. Oo. And pag sinabing miyembro tayo ng ICC, hindi ibig sabihin up to that point na naghain ng withdrawal, di ba?
from the Rome Statute ang Pilipinas. Tama po ba, Attorney Conti? It Oo, means kasi 1 year thereafter. Yun, effectivity ng withdrawal. Kaya po yung parang punto na in question ngayon ay March 16, 2019. Okay. At ang tanungan ay anong nangyari before at anong nangyari after. Okay. Ang pinag-uusapan po ba, if I may go to the specifics, kung halimbawa po, nag-file within that 1 year period, nag-file ng mga complaints, kaso, or whatever you want to call it, yun ba yung umpisa ng investigasyon? O yung sinasabi nilang investigation is when the ICC formally starts the investigation after the filing of the complaints? My boss thought I worked all May week. ads lang mga I just stopped kababayan. using ChatGPT Actually, like i-forward a po employee, natin. do this instead. Kasi medyo Let's be mahaba-haba. Kaya prosecutor, kaya ito po, nagsasampa kami. Mm. Meron dito. At ang period na yun, ang tawag ay preliminary examination. Yun. Sa atin kasi, ang tawag natin, preliminary investigation. Oo. Kaya yung investigation ay second stage, parang gano'n, magkahiwala. Sino ba ang responsable? Yun. Oh, ayan na. Doon tayo parang na sa PI, pareho lang naman yan sabay na pinag-uusapan. Kaya yung sensitivity dito sa ICC, pag sinabing investigation capital I, ay kumbaga pwedeng tingnan siya dun sa ano bang ginagawa rather than examination. Gamiting bala yung hindi pagpayag ng administrasyon o ng gobyerno na pumasok dito ang mga miyembro ng ICC para mag-conduct ng investigation o examination para lang din sabihin na hindi ito pasok doon sa mga panahon na yon? Well, posible. Kasi ang magiging, kumbaga, panangga ng prosecutor dyan ay, hindi investigator. So, bahagi na naman po ito ng possible delaying tactics pero hindi pa rin po maaapektuhan the September 23 date. Ayan na. Posibleng, kumbaga, ang hirap ding i-consider na per se, pag-delay siya. Kasi na-file naman itong question or challenge to jurisdiction nung May pa. Maaga naman itong na-file. Kaya lang, ayun nga, kumbaga, nagkakagutan pa. Oh. Ang option dito sa challenge to jurisdiction ay i-resolve pwedeng sabihin ng judges, sige, ang dami pa yata submission, dami. Kumbaga per se, delay. Kasi kailangan talagang pag-usapan. Mga motion ng So defense. medyo madidili daw ang hearing kung halimbawa September 23, baka maging 24, 25, 26 kasi marami pa daw itong pag-uusapan. Pero eto nga mga kababayan, continue ko lang nga kasi medyo mahaba to Ay, opo. Well, dalawa lang naman sa ngayon ang pending. Yung dati, yung pa-exclude ng judge. Oo. Actually, hindi naman sinabi ka agad. Parang gano'n, manente o palayain lang natin ng dalawa lang yan. Palayain pansamantala si Duterte o pang-samantagal. Gano'n. Kasi, pakinggan nyo ha. Pakinggan nyo mga kababayan. Kung palayain ba daw si Duterte pansamantala o pansamantagal? Ito ang sabi. Pakinggan nyo. Pansamantala. Okay. Kaya parang may ganung, kumbaga, in terms of effect. Kumbaga, ano ba talaga ultimately, labas dun sa mga argumento, anong gusto niyong palabasin? Dalawa lang yan. Palayain pansamantala si Duterte o pang-samantagal. Ganon. Kasi yung jurisdiction pwede pang i-appeal, etc. Oo. Let's see kung merong Sakit mga ng ilong ko. Napaksimbalan. relasyon itong mga ibang mga inaasahan pa natin o hinihintay ng marami na mga developments dito sa magiging desisyon ng ICC on this latest motion. Madugo yata. Sabi po nila, ba't ganun? Ang tagal-tagal naman na. Di ba inaasahan ng marami na magkakaroon na ng panibagong warrants? Ayan na, ito na. Dun sa mga arrest? Oo, yung sa mga ibang mga sabihin na nating persons of interest. Hala, ito na mga kababayan. Bakit daw, noong binigyan ng warrant si Duterte, matagal din, tapos ngayon hinuli, bakit matagal ang sumunod na warrant? So ito, pakinggan nyo mga kababayan ha. Ito ha. Ay nako, ayaw ko na magsalita. Palabas hanggang ngayon. Ako nga, di ba, meron ako dati pang sinasabi kay Senator Bato
Pero, Hala. pwede kasi nagpo-focus yung prosecution. So, isang team, kumbaga yung prosecution, ang nagtatrabaho niya. Para to arrest ng iba, kasi sabay pa rin ang investigation, tuloy pa rin, bukas pa rin yun Oo. sa sitwasyon sa Pilipinas at may kaso din dun sa Pilipinas, lalaban kay Duterte. Ang iniisip ko, kung kunyari nagpo-focus sila ngayon sa September at kung na sinisintin yung charges, ay siguro baka after September, dahil maraming impormasyon na lumabas sa September. Hala. Di pagkatapos noon, parang, yun pala, umaamin. Depende din kasi kung sa hearing, sabihin ni Duterte, hindi naman ako yan. Si ano yan? Di ba? Yeah. Sa depensa niya, maaaring may makuha pa. So, ganon mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo kagabi sa aking unang live na kapag hindi na ipanalo ni Duterte ang hearing niya sa September, at syempre tatanungin ka, kaya nga pagdating niya sa ICC, anong unang ginawa ng ICC prosecutor at mga panauhin sa ICC? Yung pagkilanlan. Yun yung tinatawag nilang pagkakilanlan kay Digong. So, inamin ni Digong. Sabi nga ni Digong doon, I am Rodrigo Roa Duterte. My middle name is Roa. So, ibig sabihin siya, yon. Pagdating dyan sa September trial, syempre tatanungin ka, ikaw ba ang nag-utos? Tapos sasabihin ni Duterte, hindi ako nag-utos niyan. Bakit? Wala akong ginawang ganyan. Ang problema dito mga kababayan, baka ganito ang gagawin nila, drama tactic. Kunwari, nag-uulyanin si Digong. Kunyari, nag-uulyanin si Digong, so automatic na yon, wala nang masabing matino si Digong dito kasi ulyanin na. Puproceed na to sa panibago. Bukod kay Digong, syempre, sino ba yung inutusan ni Digong? Bakit may patay? Bakit may ganung ganap? Kailan nangyari? Sinong nag-utos? Sinong nag-command? At sino-sino sila? Ganon yan Ilan mga dumaang opisyalis sa administrasyon niya? Halimbawa, 3 PNP General. 3 PNP General ang susunod na imbestigahan ngayon. Ganon ang mangyari, mga kababayan. Kasi ang taktika nila dyan, ulya-ulyanin si Digong style dyan. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Kunwari, inatake, nakalimutan, may Alzheimer, ganon-ganon yan Pero hindi nila basta-bastang sabihin yan na may Alzheimer kasi nga malalaman ng doktor kung may Alzheimer ka ba o wala kasi mas high-tech po ang Netherlands kaysa sa Philippines. Actually, ang Netherlands hindi naniniwala ng kulam yan. Pilipinas ang naniniwala ng kulam. Di ba? So ngayon, kahit tanggi yan ni Digong dyan, kahit sabihin niya nag-ulyanin na si Digong, inamin naman ni Digong sa hearing niya sa Senado na either legal o illegal, akin yan. Kaya, nako, ito pa. Informasyon. Posibleng nag-titimpla itong prosecutor kung kailan magsusumite ng warrant of arrest. Nako. Okay. Which brings me to the question, Attorney Conti, na kung halimbawa lang, for the sake of discussion, magkaroon na nga ng ibang warrants and therefore, halimbawa, meron ng yung mga akusado, isa o dalawa, napunta na sa dahig, paano sila lilitisin? Individually or as a group? Sa ngayon, mukhang individually. Kasi hindi magkasabay ang timing ng dalawa. Nauna ng bihamak yung kay Duterte. Pero depende din yan sa prosecutor kung sasabihin niya na parehong-pareho naman yung insidente. Kaya po, pagsasabayin. Pero usually, magkakahiwalay talaga. Yun yung parang default. Attorney, maaari din bang by virtue of command responsibility, hindi na sila maghanap pa o mag-issue pa ng warrant of arrest dahil posibleng sabihin na si Pangulong Duterte naman, yung allegedly ay nag-uutos ng lahat ng mga EJK killings noon? Nako. Well, hindi pa dun sa konsepto ng command responsibility kasi alam nyo, yung pagkakaano kay Duterte as an indirect perpetrator. Nag-utos talaga siya. Ang command responsibility. So ganun pala mga kababayan. Sa mga nagtataka, bakit matagal pa ang warrant at pagkatapos ng hearing? Kasi doon daw babasihan na kung si Digong ba talaga ay inutos at kung sino yung mga tao na inutusan. Hindi pala basta-basta ganun mga kababayan na katulad sa batas natin sa Pilipinas na kapag halimbawa isang grupo kayo, 10 sila,
Oh, 10 sila dyan kasama ni Digong. Si Digong ang nag-utos, yung Siyam ang gumagawa, tapos yung isa naman right hand niya, yung isa left hand niya. Halimbawa, ganito mga kababayan. 10 sila. Sa 10 katao na grupo ni Digong, hindi pala sila sabay-sabay lilitisin. Kasi bakit? Inuna pala nila direct itong si Digong. Kasi kung si Digong ang nag-utos, syempre may right hand, may left hand. So sabihin natin si Digong, si Bato, si Sara. Si Digong, si Sara, si Bato. Tapos bukod kay Bato, nandito si Bongo. 4 sila. So yung 6, yun yung mga galamay. Kumbaga para silang nagpyramidic. Para silang nagpyramidic. Kay Digong, kay Sara, kay Bato, kay Digong, kay Sara, kay Bongo, kay Bato, and then PNP. Yun yung mga tukhang-tukhang. So ngayon, inuna yung taas. So ngayon, kung pariho naman lahat ng incident, kasi inutusan lang naman sila ni Digong, pwede isabay. Pero more daw, kadalasan, hiwa-hiwalay. Nako, mga kababayan, ganito pala mangyari. Aantayin pala ng ICC na magsalita si Digong. Hindi pala, katulad dito sa atin, na kapag grupo kayong gumawa ng krimen, sabay kayong wawarant, isang papel, 10 na pangalan sa isang warrant, sabay kayong ikulong. Hindi pala. Isa-isa, kung sino yung pinaka-mastermind, para silang nag-family tree. From the top to the bottom, top, middle, and bottom. Yun pala ang nangyayari. So, sunod, pakinggan natin mga kababayan. Naku, kinakabahan ako. Malapit na tayo sa exciting part. Kasi parang kayong boto, dapat siya yung managot sa lahat. Whether in-approve niya o hindi, parang gano'n. Kasi should have known standard. Dapat alam niya yan na nagkakagulo, pero wala siyang ginawa. Dito sa nangyaring insidente, co-perpetrator. Kumbaga talaga consciously ay sinautos niya. Posible din na ang pagtingin doon sa iba na co-perpetrator ay minor players. Kaya sa kanya na lang talaga ibubunto ng lahat. Pero yun yung in general. Pero ito yung specific dahil alam natin yung nangyari dun sa insidente. May nag-comment mga kababayan, si Winnie Dapu. Sos Mariusip ang bakla. Sabi ng idol nyo na si Ken, pinangalangin niya sa Diyos na Ama na bagsakan mo ng bomba mga DDS. Kung ako nga lang, hindi lang bomba Dapat nga sunugin kayo ulanin kayo ng asupri Di ba? Bakit bomba-bomba pa? Asuprin yun na. Dapat nga hindi na kayo hihinga lahat mga DDS. Hindi lang bomba. Kung ako manalangin sa Diyos, dapat lahat kayo mamamatay. Di ba? Kasi kung bomba-bomba lang, siyempre yung iba, sugatan lang. Gusto ko yung asupre, yung magiging pulbo agad kayo. Ganon, Diyos ko. Hindi na nga dapat ako manalangin, dapat mamatay na kayo lahat mga DDS. Kasi wala kayong value. Kumbaga sa bato kayo, wala kayong carats. Para kayong mga lata, pag inapakan, nayuyupi. Pag pinatimbang, mura lang. Kaya dapat kayo mga putang ina pagmumurahin kayo. Kumbaga, kung kayo sa mga jewelry, wala kayong carats. Kumbaga, lang kayo buti pa nga ang silver, tag 20 per gramo Kayo wala kayo. Alam nyo, magnet lang kayo, dinidikit lang kayo sa likod ng radyo. Bakit ako magdadasal para ubumbahin kayo? Hindi na kayo kailangan dasal. Dapat mamatay na kayo agad-agad. On the spot. Bakit? Kasi, pinanganak kayong bobo. Tapos, mag-asawa kayo ngayon, magkaanak kayo. Bobo din yung anak ninyo. Palakihin ninyong bobo. Pag namatay kayo, wawawa yung anak ninyo. Ang mamanahin lang, kabubuhan pa rin. Dapat mamatay na kayo. Wala kayong mga kwenta. Continue na. Alam nyo, sabi nga ni Maria Cristina Conte, ni Attorney Conte, tataas ang alta presyon ng mga DDS pag narinig nila ito. Lalo na sa akin. Dapat sa inyo mga DDS, kung ako sa inyo kanya-kanya kayong saksakan sa sarili ninyo. Bakit? Wala naman kayo saysay. Ano pang sense sa buhay ninyo? Ibobo nga kayo. Dapat sa inyo, kung hindi kayo uminom ng Sunrock, saksakin ninyo yung sarili ninyo. Tapos, pagkatapos ninyong saksakin, syempre, ura-urada, hindi ka pa naman mamamatay niyan, aaray ka muna. Antayin ninyo sa loob ng isang araw kung may darating dyan na Duterte sa inyo. Mga DDS kung talagang mahal kayo ng mga Duterte, magsaksakan kayo.
Ngayon, pag nakita ninyo na nagkasugat-sugat na kayo, may mga saksak na kayong mga nakatusok ng kutsilyo sa sarili ninyo, tawagin ninyo ngayon si Sara, si Digong, kung sino pang mga Duterte dyan, kung darating sa inyo. Kung hindi darating, dyan na kayo mag-realize na talagang hindi kayo kailangan nila. 'Di ba? Ganun yun. I-challenge ko kayo mga DDS. Saksakan kayo. Bawat isa, kapwa DDS, magsaksakan kayo. Ngayon, mga kababayan, kapag walang dumating na DDS or Duterte sa inyo, ibig sabihin, hindi kayo kailangan. Boto nyo lang ang kailangan nila. Hindi kayo. Tignan nyo, yung nagwilga kay sa Qatar, nakulong yung mga OFW, yung DDS sa Qatar, may dumating ba? Wala. Yung pulis, yung vlogger na pulis, natanggal sa posisyon, may dumating ba? Natulungan ba siya? Wala rin. Kaya sabi ko sa inyo, kahit magsaksakan kayo dyan, bawat isa sa inyo, mga kapwa ninyo DDS, walang darating na digong dyan. Paano pa darating? Ugod-ugod na, butot balat na, mamamatay na, nakakulong pa. Ito lang mga DDS. Para maniwala kayo na importante kayo kay Digong, magsaksakan kayo. Ngayon, pag nakita niyo mga patay na kayo, sugatan na kayo, antayin nyo kung may darating na Digong. Kung walang darating na Digong, ibig sabihin, hindi kayo mahalaga sa kanila. Kasi mga bubo nga kayo. Ito, mga kababayan, continue. Palagay namin na meron pang ibang ituturo dahil hindi porket siya ang presidente o kaya ang mayor ay matutupad yung patayan. Yun yung importante. Kasi hindi siya yung kumakalabit ng gatilyo, hindi siya yung nag-uutos, hindi siya yung nag-order. Tapos hindi siya yung gumagawa ng yung parang kill list. Wala siyang, at tingin ko naaring may ilang tao siyang tinutukoy, pero yung nagtutukoy sinong tao, anong oras ng operation, paano yung operation, may iba. At yun masasabit bilang one of the most responsible. Diba? Kita nyo? Kahit si Digong nag-utos doon, madadamay at madadamay pa rin yung iba. Halimbawa, ganito. Para silang family tree. Si Digong yung pinakapinuno, si Bato, si Sara. Yung utos ni Sara, sinunod ni Bato. Yung utos ni Bato, sinunod ng kapulisan. So, lahat ng kapulisang gumagalaw, kasali yon. Si Bato, kasali. Si Sara, kasali. Si Digong, kasali. Lahat-lahat na sila. Hindi porket si Digong nag-utos, si Digong lang managot. Pati na din yung mga gumagalaw. Lahat sila mga responsible. Kaya nga nagugulat kayo, bakit meron pang siyam na may warrant of arrest na naka-redacted? Siyempre, hindi yun papangalanan. Bakit? Pag papangalanan mo yan, baka mangyari dito kay Joel Apolinario. Anong apelido nun? Joel Apolinario ba yon? Yung Pastor Joel Apolinario? Yung nakatago pa, nakaano pa ng sariling isla? Diba? Alam mo, sa totoo lang, Winnie, kung ako si Raulo, anong tawag mo kay Sara? Kung ako si Raulo, anong tawag mo kay Sara? Diba? Yan ang masakit sa inyo. Kasi pag binalanrahan kayo ng katotohanan, nasasaktan kayo. Ngayon, pag na-real talk kayo, nagagalit kayo. Diba? Yun. Continue. Hindi lahat, of course. Hindi lahat dadalhin sa ICC kasi yung kumalabit ng gatilyo, kung ang tanong niya ay, nutusan lang naman ako ititrace yan, sino ba yung nagputos? Dito sa war on drugs, yung utos, parang two-prong. Merong mag-uutos ng general, kumbaga hindi espesipiko, patayin lahat yung ganito. Tapos merong mag-uutos ng espesipiko na ganitong oras, ganitong araw, paano yung bayad? Yan. Yung mga specific, meron din nagpapalaga. Kasi totoo, kung walang nag-operationalize or nag-implement ng mga sinasabi ni Duterte, walang mamamatay di ba? Nagangawa siya, patayin lahat yan. Walang namatay. Ibig sabihin, walang sumunod. Hindi mo masasabing mastermind ka. Pero dito, yung nag-utos ng parang in principle and yung nag-utos for implementation ay ituturing na most responsible or two sides of the same coin. Diba? So ito pala ang mangyari, mga kababayan. Ang mas mabigat pala dito na magkaroon ng kasalanan ay yung mismong commander.
Halimbawa, si Duterte, siya ang pinakamabagsakan sa lahat. Yung mga pulis na inutusan niya, kasali, pero mas mabigat pa rin yung nag-utos, yung commander. 'Di ba? So ngayon, mga kababayan, narinig nyo naman, no? After September, pagka natapos ang hearing at umamin si Digong, kasi actually, mga kababayan, sinabi ni Digong mismo yan kung sino-sino ang mga kasama niya, kung sino-sino ang inutusan niya. Kung naalala ninyo, mga kababayan, ako actually napanood ko na. Kahit hindi ko na pakinggan yung hearing sa September 23 sa ICC, ganun din ang mangyari sa katulad sa hearing niya sa Quadcom. Actually, lahat naman inamin ni Digong doon eh. Sabi niya, akin yan. Illegal o illegal, akin yan. Ako, pumatay, yes, 6 or 7. Yun nga lang na may nadamay, nagluluto ng sibilyan. Tapos sabi niya, yan si Bato, yan nakaupo dyan. Death squad din yan. Inamin niya lahat. Ako, nag-utos niyan. Illegal o illegal, akin yan. So, alam ko na, mga kababayan, kahit hindi na ako manood sa hearing, ganon ang sagot niya. Maliban na lang kung mag-ulya-ulyanin siya. Kapag nag-ulya-ulyanin siya, matuluyan siya, dalhin siya sa mental. Ngayon, pag dinala siya sa mental o nagbabaliw-baliwan siya doon, mas lalong matuluyan siya maging baliw. Siyempre, i-injikan siya gamot pang baliw. Di ba? Pag nagbabaliw-baliwan si Digong doon para sabihin niya na wala siyang alam, nakakalimutan niya lahat ng pangyayari kasi depressed, stress, dadalhin siya sa mental. Doon mga DDS, matuluyan siya dyan. Sa totoo lang, mga kababayan. Hindi nila pwedeng sabihin, matanda na to, nag-ulyanin na, nababaliw na, may sakit, o kailangan ng psychiatrist. Doon na. Siyempre, pag sinabing baliw siya, i-injikan siya ngayong gamot pang baliw, matuluyan siya. Sabi nga dito, mga kababayan, basta yun lang mga kababayan, na ang ICC maglalabas daw ng arrest warrant laban sa siyampa na mga accused ni Digong, no? Actually, mga kababayan, ito po ay galing sa DZMM na kanilang ito po yung title, mga kababayan, na ipababasahin ko lang. Actually, baliktad po ito. Ito po, ICC may isyong arrest warrant versus Duterte allies after September hearing. Ito po ay galing kay Maria Cristina Conte. Ayan po yung title. Ito po ay galing sa DZMM Teleradyo 11 hours ago. So, yun po yan, mga kababayan. Hindi po tayo fake news Nagbibis lang tayo. Mula mismo to kay Maria Cristina Conte or Attorney Maria Cristina Conte na isa sa mga legal aid ng mga biktima ni Digong sa extrajudicial killings at sa war on drugs. So, yun po yun Sunod, mga kababayan.